Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon itatalakay natin kung ano nga ba ang mga epekto na positibo at negatibo ng socio-cultural sa mga Pilipino. So, unang-una ay dumako muna tayo sa positibong epekto nito. So, unang-una, ang malasakit at bayanihan. So, dito ay nakaugat sa kultura ng mga Pilipino ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan tulad ng bayanihan at pakikiramay. Ang pangalawa naman ay pagpapahalaga sa pamilya, na kung saan ay dito ay mahigpit ang ugnayan ng pamilya na nagsisilbing sandigan at lakas sa bawat kasapi. Pangatlo ay pagiging magalang at magiliw. So dito ay kilala ang mga Pilipino sa paggamit ng po at opo. So, at sa magiliw na pagtanggap sa mga bisita. Pang-apat, ang pagiging malikhain at maparaan. Dito ay mahilig sa sining, musika, sayaw, at malikhang paraan ng pamumuhay. Panglima, ang pagiging makadiyos. So, dito ay malalim ang pananampalataya at pagpapahalaga sa relihiyon na nagiging gabay sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. At panghuli, ang pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino. So, dito po ay patuloy na ipinagdiriwang ang mga pista, kaugalian at sining na nagiging bahagi ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga negatibong epekto nito. So, unang-una is yung colonial mentality. Dito po ay madalas mas pinapaboran ang banyagang mga produkto at kultura kaysa sariling atin. Pangalawa naman po ay hiya at pakikisama ng mga Pilipino. So, dito po ay minsan nagiging hadlang sa pagiging tapat o sa pagsasabi ng opinyon at nagdudulot ng takot na baka maiba sa nakakarami. Pang-tatlo naman po ay ang pagiging makaluma o mahigpit sa tradisyon. Dito po ang sobrang kapit sa tradisyon ay maaaring humadlang sa pag-unlad o pagbabago. So, pang-apat naman po ay ang patriarchal na kaisipan. So, dito po ay dito sa ilang bahagi ng lipunan ay nananatili itong nananatili ang paniniwalang mas mataas ang papel ng lalaki kaysa sa mga babae. Panglima naman po ang crowd mentality. So dito po ay ang mga ugaling hilahin pababa ang iba sa halip na suportahan ang kanilang tagumpay. At panghuli naman po ay ang utang na loob.
So, kapag sobra, nagiging dahilan ng nagiging, um, dahilan ng hindi patas na hindi patas na pagpapasya o pakikisama kahit mali. So, yun lamang po at maraming salamat.